ang pinakamakapangyarihang pamilya pa mismo ang sangkot sa ganitong sistema. Mula sa Pangulo, First Lady, hanggang sa anak, sila mismo ang nagtatakda, kumukontrol, at nakikinabang sa mga transaksyon dapat sanay para sa kapakanan ng sambayanan. Habang iniimbestiga nito ng Quinta Committee na pinamumunuan ni Congressman Joey Salceda, bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Lisa Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Ayon kay Secretary Laurel, maaapektuhan daw ang First Lady kung itutuloy ang investigasyon dahil kasama raw nila sa Vietnam visit ang ilang importer ng bigas at nag-dinner pa raw sila roon. At noong araw din yun, tumawag si Congressman Sandro Marcos kay Speaker Romualdez upang ipatigil ang House investigations tungkol sa bigas as instructed ng Pangulo. Magkasama kami ni Speaker Martin Romualdez nang tumawag si Congressman Sandro Marcos. Dumating din si Secretary Laurel Chu sa Manila Polo Townhouse at doon siya pinagalitan ni Speaker dahil inilabas niya ang confidential report na nagdidiin sa First Lady sa issue ng rice smuggling. Humihingi ng paumanhin si Secretary Laurel Chu at sinabi niyang, "Pasensya na, masyado akong naive." Doon namin naintindihan kung bakit. Kahit ibinaba na ang import tax ng bigas mula 35% to 15%, ay hindi pa rin bumababa ang presyo sa merkado dahil pala sa dami ng SOP at remittance na ipinapasa sa bawat transaksyon. Nagkwento sa akin si dating Speaker Martin Romualdez, kinausap daw siya ni PBBM sa Tacloban para tumulong sa gastusin ng mga kandidato mula national hanggang local candidates. Ang sagot ni Speaker, naibigay na niya ang SOP collections sa Bureau of Customs na umabot sa 11 billion pesos. Dagdag pa dyan, may 9 billion pesos collection mula sa sugar na ayon mismo sa kanya ay pinaghahatian lang ng 5 kumpanya para makontrol nila ang presyo ng asukal sa merkado. At iba pa ang kita mula sa importasyon ng sibuyas na hawak naman ni Martin Araneta, kapatid ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Lisa Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. Dahil pala, kontrolado ng kapatid ng First Lady ang importasyon ng sibuyas. Ganito rin po ang nangyari sa bigas. Noong April 2023, nagsimula nang tumaas ang presyo ng bigas. Kaya iminungkahi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pwede ay mag-angkat tayo ng 13 million metric tons para sa buong taon. Ang layunin ko po ay mapababa ang presyo ng bigas sa 22 pesos kada kilo. Pero hindi po ito inaprubahan ng Pangulo noong sila'y nasa Clark. Dahil doon, sumipa ang presyo ng bigas na umabot ng 55 pesos kada kilo hanggang 2024. Noong 2024, kinausap ko ulit si Speaker Martin Romualdez na kung pwede makausap namin si Secretary Laurel Chu ng Department of Agriculture at Secretary Ralph Recto ng Department of Finance para maibaba ang taripa ng bigas mula 35% to 15%. Sinabi ko kay Speaker Martin Romualdez na kung pababayaan natin ang patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas
at umabot ito sa 60 pesos kada kilo, siguradong magagalit na ang taong bayan. Posibleng magrevolusyon na ang mga tao at tiyak na maapektuhan dito ang mga kandidato ng administrasyon sa 2025 elections. Isa sa mga patunay na hindi na masaya ang taong bayan ay ang pagbaba ng approval rating ng Pangulo noong panahon na iyon dahil sobrang taas na ang presyo ng bigas. Nangyari po ang meeting at halos inaabot kami hanggang alas 2 ng umaga, nakikiusap, nagpapaliwanag. Buti na lang, matapos ang matagal na negosasyon, pumayag din sila. At di nagtagal, inanunsyo na rin sa publiko na ibaba ang ng buwis sa bigas. Ngunit, matapos ang 4 hanggang 6 na buwan, hindi pa rin bumababa ang presyo ng bigas. Ayan, grabe mga kababayan, no? Itong revelation na naman ni dating Congressman Saldico, no? Matapos po niyang idawit or nilaglag itong si dating House Speaker Martin Romualdez, tapos si President Marcos Jr., tapos si Sandro Marcos, mga kababayan, at ngayon naman ay ang First Lady Liza Araneta Marcos na po, mga kababayan, yung kanyang pinangalanan na sangkot umano dito sa mga smuggling ng mga bigas, mga kababayan, at doon sa sibuyas, no? Nung kapatid mismo ni First Lady Liza Araneta Marcos na si Martin Araneta, mga kababayan. So, magre-reaction na po tayo dyan, mga kabayan. Matatandaan natin at natatandaan ko na sinabi yan dati ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, mga kababayan, no, na nung nauso nung 2022 or sumabog yung smuggling ng sibuyas at asukal din yata yun, mga kababayan, ay pinaimbestigahan yan mismo ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, no, nung hindi pa po siya tinanggal. Pero matapos na, mga kababayan, nung pumutok yung issue na yan, pinaimbestigahan niya, ay tinanggal naman siya, mga kababayan, bilang Executive Secretary, no, ng BBM administration. At dito makikita natin yung correlation, no, yung konektado, mga kababayan, itong sinabi ngayon ni Saldico at doon sa ginawang investigation ni Attorney Vic Rodriguez doon sa mga smuggling na iyon. Yun po sa aking paningin, no, yun yung dahilan bakit po siya tinanggal bilang Executive Secretary, dahil malaking tao pala yung nabangga niya, mga kababayan, yung binangga niya, malaking pader pala, mga kababayan, at ngayon pinangalanan na ni Saldico na si First Lady Liza Araneta Marcos at itong kapatid niya na si Martin Araneta ang involved, no, dito sa smuggling ng bigas, ng onion, at ito na ngayon, mga kababayan, no, medyo lumiwanag na para sa aking pag-analisa dito yung sinabi noon. Kasi nung una, nung dating kay kay Attorney Vic Rodriguez ay doon lang naman siya nag-focus, no, sa kanyang sinabi na pinaimbestigahan niya nga yun dahil talagang nasira yung administration dahil doon sa issue ng smuggling, mga kababayan, ng asukal yata yun or itong onion. Di ko lang matatandaan na kasi 2022 pa po yun, mga kababayan. At yun nga, ang kapalit ng kanyang ginawa ay natanggal siya bilang executive secretary, no. Grabe, mga kababayan, itong mga nangyayari ngayon dahil si Saldico na po mismo ang nagsalita at ikwininto yan sa kanya ni dating House Speaker Martin Romualdez. So hindi siguro akalain, no, or hindi inakala ni dating House Speaker Martin Romualdez na kumanta or ilaglag din po niya itong mga chinikan niya kay Saldico, no? Kasi dati talagang sanggang dikit po sila, mga kababayan. Hindi mo akalaing mag-aaway itong dalawa, no? Si House Speaker Martin Romualdez at si Saldico, dahil makikita natin na close po talaga sila, mga kababayan. At hindi niya akala na mag-aaway sila ngayon at inilaglag niya itong si dating House Speaker Martin Romualdez at kung ano yung mga pinag-uusapan at ano yung mga sinasabi niya dito sa kanyang best friend noon na si Saldico ay ngayon ay inilabas ni Saldico, mga kabayan. Kaya tuloy, ang dami na pong may alam, no, dito sa kanyang sinasabi. Kaya lesson learned, mga kabayan, yan sa mga tropa natin ngayon, yung mga top secret, no, wag mo nang i-chika doon sa mga
kabarkada nyo kasi balang araw baka mag-aaway kayo ay ilaglag kayo ikanta or isiwalat yung mga sikreto nyong malupit mga kababayan no. Ay grabe nakakatawa pero totoo po ito mga kababayan no. Ano lang po ito reality mga kababayan, ito yung katotohanan no ng buhay na ngayon magkaibigan kayo at kung depende kung ano po yung pinag-awayan, nagkaunsihan or depende no kung ano po yung cause ng pag-aaway nyo ay pwedeng mangyari yan na isiwalat yan mga kababayan sa publiko yung mga sikreto ninyo, kaya talagang wag nang i-chika, wag na i-share sa mga best friend nyo kasi balang araw mag-aaway kayo ay kayo lang din mga kababayan maglaglagan no. At ito na nga po yung nangyari ngayon kay Saldico at kay dating House Speaker Martin Romualdez at dito sa administration mga kababayan. At alam naman natin na talagang magkaibigan talaga yan sila mga kababayan, close na close po yan no. Although sinabi na po ng Malacanang na hindi daw close si Saldico nila PBBM. At ito namang si House Speaker no at si Saldico talagang magkaibigan yan mga kababayan, sanggang dikit yan talaga kasi hindi naman pipiliin ni dating House Speaker Martin Romualdez na chairman ng appropriation kung wala siyang tiwala dyan mga kababayan no. Yung appropriation committee mahalaga yan mga kababayan kasi budget ang pera ang hawak dyan mga kababayan no. Yung tinatrabaho nila dyan yung House of or Committee on Appropriation, talagang pera ang tinatrabaho nila dyan mga kababayan, yung budget ng Pilipinas mga kababayan. At hindi naman basta-basta yan na ilagay nila dyan yung tao na yan kung wala po silang tiwala. So hindi lang po talaga nagkaintindihan na sila ngayon at kanya-kanya na po silang ang tawag dyan, kanya-kanya na po sila ngayon ng batuhan no ng mga salita no. At itong si Saldico pinapauwi na kung may kaso na kung ano-ano na ngayon mga kababayan, samantalang nung una nung wala pa po no hindi pa lumabas si Saldico ay hindi po pinauwi ng gobyerno ng Pilipinas si Saldico, pati yung passport niya mga kababayan, hindi po talaga sila gumalaw pa mga kababayan no. Despite the fact na marami na pong nanawagan na i-cancela na po yung passport ni Saldico, kasuhan na, wala po talaga mga kababayan, tahimik pa po yung gobyerno natin. Pero nung simula na lumabas si Saldico at nagsalita mga kababayan at inilaglag na si dating House Speaker at si Presidente Marcos mismo no na may mga pera na dineliver doon sa kanilang mga bahay ay ito na ay galit na po ang Malacanang mga kababayan, si Claire Castro, todo ano na po siya, depensa, maging kay Speaker no, ang daming mga mga vloggers na dumidepensa rin kay House Speaker na walang kredibilidad daw si Saldico, mga ganyan, kriminal. Ay ngayon sila maingay mga kababayan, samantalang dati nung tahimik pa si Saldico ay wala po silang ingay mga kababayan. At ngayon ay todo nagkukumahog na sila para siraan itong si Saldico mga kababayan. Pero hindi natin alam no sa panahon ng pananahimik ni Saldico, di ko alam kung syempre may mga communication yung mga yan mga kababayan. Hindi ko lang po alam talaga ang punot dulo no ang pinakadahilan ni Saldico bakit po siya talaga ay nag-decide na magsalita at ilaglag no itong kanyang dating mga kasama mga kababayan, itong kanyang dating mga amo dito sa ating kongreso at sa executive mga kababayan. So hindi ko lang po alam kung ano man yun. Tsak na hindi talaga nagkaintindihan yung dalawang kampo mga kababayan or itong kampo nila Saldico at doon sa kabila, kaya nagsalita itong si Saldico at bagay naman na talagang nagpakilos sa gobyerno ng Pilipinas na hanapin itong si Saldico mga kababayan doon sa ibang bansa ngayon na nagtatago kasi delikado po yung kanyang buhay. Talaga naman no kahit sino sa or sinong tao dyan sa kanyang kalagayan ay talagang hindi safety mga kabayan dahil malaking tao itong kanyang mga binangga no, although hindi naman po basta-bastang tao rin si Saldico kasi bilyonaryo din naman siya at ma-impluwensya rin kahit sasabihin nating nagtatago si Saldico, may kakayanan din po yan mga kababayan no na i-safety yung kanyang sarili at sa ngayon no mga kababayan, pero sa pangmatagalan ay hindi po talaga siguro magtagal si Saldico mga kabayan dahil
lahat ng puwersa ng gobyerno, lahat ng government resources ang gumagalaw ngayon, mahanap lang po itong si Saldico, mga kababayan. So gaya po ng ginawa nila kay Pastor Kibuloy ay kahit na sabihin natin may impluwensya din si Pastor Kibuloy, mayaman din, pero gobyerno po yung kalaban, mga kababayan, no? At ganoon din yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte na talaga namang persahan nilang binitbit, mga kababayan, no? Hindi na po dumaan sa due process, hindi na po nila hinintay na dumaan sa korte, no, yung pagdala nila kay Pangulong Duterte doon sa dahig. Talagang persahan, mga kababayan. So tingnan natin matapos po itong administration ni PBBM, no, kung wala na po sila sa kapangyarihan, ay tingnan natin, mga kababayan, kung magbabayad sila dito sa kailang mga ginawang hindi na ayon sa batas, mga kababayan. At sure po ako dyan, mga kababayan, meron pong magbabayad dyan. Itong mga nasa kapangyarihan ngayon ay pagka wala ng kailang kapangyarihan ay tsak mananagot po ito, mga kababayan, talaga sa kailang mga ginagawang hindi maganda. Sa ngayon, hindi pa po natin alam kung ano pa po yung mga nagawa nila, mga kababayan, no? Kasi yung mga sinasabi ni Saldico ay yun pa lang. So marami pa daw po siyang ibubulgar, no, sa susunod na mga araw, no, mga kababayan. So abang-abang po tayo dito, mga kababayan, sa mga pasabog pa ni Saldico. Hindi po natin alam, no, sa flood control pa lang yan. Yung mga sumabog na mga issues ngayon, no, mga corruption, involved dito yung flood control, tapos sa smuggling, yung sinabi ngayon ni Saldico, at iwan ko pa sa sunod, mga kababayan, kung ano pa yung ibubulgar ni Saldico. So ano po masasabi niyo dito, mga kababayan, sa mga bagong pasabog ni Saldico na idinawit na po niya mismo, no, ang First Lady at si Congressman Sandro naman nung nakaraan sa mga budget insertion, na umabot daw po ng 50 billion. At idinanggi naman din niya ni Congressman Saldico, mga kababayan, no, syempre may karapatan naman po siyang i-defense yung kanyang sarili dito, mga kababayan. So, although hindi pa naman po ito final, no, kasi dadaan pa po ito sa due process, may karapatan po silang itanggi itong mga sinabi ni Saldico. At si Saldico naman ay syempre siya yung nagbulgar, ay sa pagitan ng kanilang mga ano niyan, mga kababayan, no, depensa. Pagsagutan lang po yan kung i-deny nila yung mga allegation na yan, mga kababayan. At dadaan po yan sa kaso, syempre. Sa korte na po yan, mga kababayan. Malalaman, no, kung sa mga ebidensyang ipapakita, doon po yan magkaalaman. So ano po masasabi nyo, please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.